Yung kasing noong Sorry, Arnold. Opo. Okay, kasi Arnold, nung napapakinggan ko yung parang nagko-question yung Pagtatanong sa kanya. yung kaya natin, Opo. na yung bang parang ang hirap na yung desire to help sana o yung paghahanap ng katotohanan, parang ang dami-daming kailangang daanan na ordinary citizen na gusto sanang makatulong, mahirap. I was really thinking of other processes na gano'n na sa ating bansa ay parang napaka maraming daanan. Oo. Pero ito na po yung proseso, yung impeachment court, Governor. Yes, Arnold. Oo. Siguro ang nangyayari lang kasi ay yung bang nasa pagitan ng mga mamamayan on one hand and on the other naman ay ang mga legal minds, ganon. Na naisip ko yung maraming mga pagkakataon when I was still a broadcaster lalo na na maraming mga nakakaalam sa mga anomalya, maraming mga may alam tungkol sa mga basis sana para mahabol ang mga may ginawang kasalanan. Pero kailangan mo ng abogado, kailangan mo ng dumaan sa mga proseso na hindi kayang i-afford ng karaniwang mamamayan. And sa atin namang batas, sa atin namang hudikatura, yung bang mga proseso na due process ganyan, sometimes tama nga, maganda yung mga idea, maganda yung mga bagay na yun, mga prinsipyong ganon, but in such an imperfect situation like those in the country, parang ang hirap isulong. Parang ganon, nakakalungkot nga lang. Opo. Lahat po ba ng ikinilos ni Harvey Kane, simula na natanggap niya itong impormasyon na ito, yung pagtawag sa ilang media, yung pagpunta sa tanggapan, ito ba'y kinonsulta niya sa ibang member ng kaya natin, lalo na yung mga tinatawag niyang champion, Governor? Hindi, Arnold, hindi. Sa sarili niya itong desisyon? Yes. Oo. Actually, noong lumabas siya sa TV noong Monday na yon, doon na lang din namin nalaman na merong ganun pala siyang information because before that, we were together for more than 2 days, mga 2.5 days para sa aming kaya natin retreat sa Tagaytay. Pero wala sa siya lahat nababanggit. ng panahon, wala siyang nabanggit. But then I'd like to emphasize that kahit hindi niya na-consulta yon, but if we believe kami sa kaya natin na tama yung kanyang ginawa at meron siyang magandang layunin kung bakit niya ginawa ito, ay sinusuportahan namin siya, Arnold. So hindi niyo rin nakita yung laman ng envelope? Hindi Arnold. So kamusta na ho si Mr. Keng ngayon, Governor? After the Senate hearings kahapon, Kasi ang dami niyang kasong kakaharapin pala. Like what, Arnold? Inihingan siya ng Senate President ng show cause para hindi siya ma-cite for contempt. Sa paligid man ni Senator Miriam Santiago, yung mga paglabag niya sa bank secrecy law, Governor. Tsaka yung perjury. Dahil mismo sa kanyang pagtetestigo, meron siya mga hindi binigyan na impormasyon, pero sa pagtatanong ng mga senator judge, lumitaw na hindi pala tama yung kanyang mga naunang sagot. Hahanapin na lang ni Harvey yun. Again, ito na naman yung sana hindi maiwan ang mensahe sa mamamayan na kapag ikaw ay gumawa ng hakbang na tumulong sa pagtuntun sa katotohanan na ito ang haharapin mo. Na kahit gaano kalaki ang pananagutan ng mga taong dapat humarap, mawawala yung issue at ang mananagot pa ngayon ay yung mga taong gustong tumulong para mapanagot sila. Isa na lang po, wala kayong naramdaman na nagamit ang kaya natin ng ibang puwersa na nasa gobyerno po para laban dito kay Chief Justice Corona, Governor? Kasi yun ang direksyon ng pagtatanong ng ilang mga senator judge. Wala naman, Arnold. Wala naman. Okay. Maraming salamat, Governor.
Maraming salamat, Arnold. Kaya natin to co-founder, dating Isabela Governor, Grace Padaka. Isang retiradong real estate agent ang patay sa pamamaril sa Quezon City. Nakunan ng CCTV ang mismong pagbaril sa biktima. Babala po mga igan, sensitibo ang video na inyo pong mapapanood at pakigabayan po ang mga batang nanonood po ngayon. Darito ang report ni JP Soriano. Ito ang aktwal na CCTV footage ng pagbaril sa isang lalaki na 65 anyos na lalaking si Ricardo Santos sa isang barangay sa Quezon City mag-aalas 7 ng umaga nitong Miyerkules. Sa video naglalakad lang si Santos nang siyang barilin. Sa ulo ang tama kaya agad bumagsak ang biktima. Nang tumumba, binaril pa ulit ng sospek. Sinadya naming putulin ng ilang bahagi ng video dahil luba ito nakababahala. Makikita ang pagalis ng kotseng ito na posibleng kasabwat din. Ayon sa pulisya, 4 na tama ng bala ang tinamo ng biktima na isang real estate agent gamit ang caliber 45. Bago ang pamamaril, makikita raw ang isang posibleng kasabwat at sinasabing pointer o tagaturo sa biktima na sumakay sa puting kotseng ito. Makikita ang gunman na naglalakad galing sa isang kotseng nakaparada sa gilid, nagsuot ng sombrero at doon na nga niya binaril ang biktima. Ayon sa QCPD, isinasantabi muna nila ngayon ang pang-hold up bilang motibo dahil walang kinuhang gamit sa biktima. Ang inaalam daw ng pulisya ngayon, kung ano yung mga ginagawa niya ngayon sa panahon na to na retired na siya, kung saan siya connected. Base naman sa aming mga pag-interview sa mga kamag-anak niya, na parang may mga linalakad siya na hindi pa namin pwedeng sabihin ngayon. Pinag-aaralan na raw ng pulisya ang cellphone ng biktima at tinitingnan kung sino ang mga kateks at kausap niya bago ang pamamaril. Nakita rin daw ng ilang saksi na mga barangay tanod ang pamamaril kay Santos. Sinubukan pa nilang habulin ang suspect. Hustisya naman ang hiling ng mga kaanak ni Santos na nangangamba rin sa kanilang buhay. Para sa unang balita, JP Soriano, reporting. Karambola ng 3 sasakyan sa EDSA White Plains, huli rin sa CCTV. Swerte namang walang nasaktan sa aksidente. May live report si Love Añuver. Love? Maraming salamat, Rhea. 3 sasakyan nga ang nagkarambola sa kahabaan ng EDSA kaya ipinapayo namin sa ating mga motorista pag tayo po ay nagdadrive, kailangan naman marunong tayong mag-minor at hindi tayo nagmamadali sa ating pagdadrive para kung sakasakali magkaroon ng pagbagal sa ating daloy ng trapiko, madali ho nating ma-minor or mamiminoran yung ating sasakyan. Gaya nitong makikita ninyo ngayon sa inyong telebisyon, nitong Mayo 10, mag-aalas 8 ng umaga sa EDSA White Plains southbound lane, 3 sasakyan po ang nagkarambolan. Makikita na sa bandang kaliwa ay tuloy-tuloy naman ang daloy ng trapiko. Unti-unti namang nagkakaroon ng pila sa inner lane kaya ang mga sasakyan ay bumabagal. Ngunit hindi naman kinaya ng preno ang paparating na puting van kaya bumangga ito sa kulay gray na kotse na siya namang bumangga sa nasa unahang puting kotse. Wala namang naiulat na nasaktan sa nasabing insidente. Nagkaroon lamang ng yupi ang likurang bahagi ng gray at puting kotse. Pinadiretso sa Traffic Bureau ang 3 sasakyan ng mga rumesponding MMDA traffic enforcers para doon isaayos ang nangyaring aksidente. At yan muna ang aking update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Love Añuver. Biglang tumagas ang isang tubo ng tubig sa Sampaloc, Maynila matapos umunong tamaan ng mga naguhukay ng poste ng Meralco. Tuloy, parang may fountain sa lugar sa lakas ng pagbulwak ng tubig. Narito ang report ni Salima Refran. Halos umabot na sa kable ng kuryente ang taas ng pagbulwak ng tubig mula sa tumagas na main pipeline ng Maynilad sa Lacson at Fajardo Street sa Sampaloc, Maynila kanina madaling araw. Ayon sa mga taga rito, naguhukay daw ng paglilipatan ng poste ng Meralco ang mga trabahador nang biglang tamaan ng pipeline. Mahina lang sa tubig lang.